let's pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Yes, indeed, doing God's will, doing your will, O Lord, is our obligation, is our responsibility that we do while we are living here on earth, O God. And Lord, as we sit at your feet, continue, O God, to remind us of your will, remind us of the seriousness, O God, of obeying your will, Lord. Use your words, O God, to bring us back into your presence and to align our lives, our service unto you in accordance to your ways and will, O God. Salamat po, Panginoon. Have your way as we sit at your feet, Lord. Just use me as your instrument, O God. Lord, Holy Spirit, have your way in our lives, Lord, in our needs, O God. Give us the understanding, give us that enlightenment, O God, para mas maintindihan ka namin kung paano po kami mamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. We thank you, Lord. This is our prayer, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, let's all be seated in the presence of the Lord. Can we just flash yung second verse and then let's sing in a cappella? Yung second verse ng choir natin. Are you sure? Are you sure that? Sige man, kataan naman. Jesus said, only thee who do God's will can be in heaven live eternally. Are you sure? Are you sure? You're doing God's will, not your heart, not your own, not your self-will. Second verse. The second verse before we go to the chorus. Second stanza. Second stanza, I should say. So the time. Yan. Have you considered? Third stanza. 1, 2, 3. Have you considered very seriously what you're doing in your ministry? Are you sure? Are you sure? Are you ready? When He comes, will you stand in purity? Do God's will, do God's will, don't be foolish. As you serve Him on earth, do God's will. Not your heart, not your own, not your self-will. Heaven is only for those who do God's will. Yes, hallelujah. Our topic this afternoon is every Christian a witness. This is a calling that had been laging iniinculcate, pinalitan mo ng ang title para medyo mag-isip ba tayo ano ba ang tututunin natin. But we will still be going to the same topic na kung saan God is calling us to do God's will. God is calling us to share His word, to evangelize. Amen? So ang isang will ng ating Panginoon na kailangan po natin gawin while nandito po tayo sa mundong ito at while may buhay pa tayo, may hininga, may lakas, may boses, amen? Meron pa tayong mga abilities na pwede natin i-offer para sa Panginoon. Let's do God's will. Amen? And one will of the Lord is for us to be a witness. Amen? Laging napapakinggan natin itong mensahe na ito. But then, the question is, are we doing it? Kaya pabalik-balik ang topic kasi hindi natin nagagawa. Di ba? Kaya paulit-ulit ang pinag-aaralan natin kasi kulang ang action. Kaya yan, di ba? Kaya, in order for us na hindi po ma-disqualify sa kaharian po ng ating Panginoon, let us again remind ourselves, remind our group, remind us Christians today kung ano yung pwede natin gawin while we are living here on earth. And as we remember, Jesus was crucified between two things, di ba?
Hindi po crucify si Kristo sa loob ng simbahan or sa loob ng shopping mall or sa loob ng magarang building. He was crucified where there are a lot of people passing by. Ano? Na-crucify siya kung saan maraming tao, na-crucify siya kung saan yung mga soldiers were gambling, nagka-gamble sila. Ibig sabihin, in short, na-crucify ang ating Panginoon sa lugar na magulo. And ang katabi ni Jesus when He was crucified ay mga dalawang makasalanan. Amen? So, if that is where Christ was crucified, then it means to say that is our mission field. Amen? Doon namatay si Kristo, ibig sabihin doon din ang mission field ng bawat Kristiyano para sa ganon ay ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Para doon tayo mag-evangelize outside the church. Where? Marketplace, workplace, streets. Kaya yan, may street preaching tayo, may street evangelism tayo. Street corners, corners of the world, parks, homes, okay? Kasi ang motto po natin ngayong end times is one way, one job. One way, ibig sabihin, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. And what is the job? The job is soul winning. Amen? We cannot get away. Hindi tayo pwedeng lumabas o hindi tayo pwedeng umiwas sa soul winning kasi yan yung trabaho na iniwan ng Panginoon sa atin. Before He went up to heaven, before he ascended, He commissioned every believer, He commissioned every Christian to go and preach the good news. At hindi po tayo exempted na free believers. Amen? Okay? Hindi po tayo exempted na mga free believers. All the more that we do. Kasi tayo po na church ay Bible-based. Kaya lahat ng nababasa natin na bilin at utos ng Panginoon ay kailangan po nating tuparin. Amen? So in Luke chapter 9 verse 10, makikita natin dito that the Son of Man, Jesus, okay, came to seek and save the lost. Yan po ang dahilan kung bakit siya bumalik dito, kung bakit siya pumunta dito, I should say, is that para hanapin ang mga nawawala sa landas, nawawala sa buhay, nawawala sa tamang daan, and para sa ganun ay iligtas sila. At salamat sa Panginoon dahil tayo po ay isa sa mga nakakilala sa Kanya. That's why now we are living a new life in Christ. Pero hindi po hanggang doon lamang, hindi porke naligtas na tayo, hindi porke nakakilala na tayo sa Panginoon, ay wala na tayong gagawin. Actually, sabi pa niya sa Proverbs 11:30, if we are going to read, ano ang sabi niya? The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Amen? Kaya, ang isa na titignan natin is yung qualification ng the parable of the 10 virgins, na kahit na Kristiyano sila, pero in the end, finilter pa rin, there is still a, anong tawag nito, meron pa rin pamantayan ang Panginoon kung saan bumagsak yung 5. Okay, 5 lang po ang nakapasok. So, ibig sabihin mga kapatid, while we are living as Christians, while we are living as followers of the Lord, there is a work that we need to do. And sabi niya dyan, he who wins souls is wise. Do you want to be one of the wise virgins? Amen. Amen. So, one way of becoming wise is to win soul. Amen? Win souls. Yan para maging wise tayo. Ano ba ang reason bakit paulit-ulit ang mensahe about evangelism? What is the reason? Unang-una, let's look at the reasons kung bakit kailangan mag-evangelize ng bawat isa sa atin. First of all, because Jesus was a soul winner. Yes, Jesus came to be a model. Siya ay dumating para ipakita sa atin kung paano tayo tutupad sa kalooban ng Panginoon. Kasi narigat, nahihirapan ang tao. Yung tao is hindi makasunod sa simple instruction, di ba? Simple instruction you cannot follow, sabi nila. Graduation. How can you graduation? How can you graduation?
simple instruction you cannot follow. How can you graduation? No? Ang hirap mag-follow ng mga tao. Ano? Kung hindi nila nakikita na ginagawa mo, hindi ang hirap nilang sumunod kung instruction lang. Kaya tignan ninyo, kapag kahit kunwari yung listahan ninyo sa menu, kung binabasa mo, lalo na ako, marunong naman ako magluto, pero hindi ako nakakasunod sa cookbook. Hindi ko naiintindihan actually. Kung babasahin ko lang ang cookbook, hindi ko alam yung mga terms na ginagamit sa pagluluto. Pero kung tinitignan ko naman, kaya kong sundan kapag nakikita ko na sa aking mga mata. So, kapag instruction lang, mahirap sundin, kailangan may makita. At alam ng Panginoon yan, that's why Jesus came. Para sa ganun ay ipakita kung paano gagawin ang kalooban ng ating Panginoon. So, He came to be the model. So, even in soul winning, ay siya din ang nagmodelo kung paano. That's why in Matthew chapter 9 verse 35, kung titignan po natin ang Matthew chapter 9 verse 35, Jesus went through all the towns and villages. In exemplify na tayo. Okay? Kung mapapansin ninyo, Jesus lang ang binanggit dito, hindi niya sinabi na Jesus and His disciples. Jesus only. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Okay? So si Jesus muna, iminodel niya sa kanyang mga disciples kung paano gagawin. That's why, you see, Jesus is the author of house-to-house evangelism, village-to-village evangelism. So huwag kayong magtataka kung bakit yun ang pinapractice natin sa ating pamilya. People in the Philippines, they go house-to-house kasi pwede silang pumatok. One house from another, ano? Pero dito hindi natin may apply kasi baka ipahuli ka sa pulis, ano? Pero there are other strategies naman. Hindi porket, ay bawal ako house to house, kaya hindi na kami nag-i-evangelize pastor kasi bawal ang house to house. House to house lang ang bawal. How about the other strategies? Have we tried, no? And God is asking us to really do our make effort para sundin ang kanyang kalooban. Okay, so Jesus exemplified kung paano mag-i-evangelize. So, pumunta siya from place to place, from home to home, house to house, from village to village. Para sa ano ang ginawa niya? To proclaim the good news of the kingdom. Ibinahagi niya ang kabutihan ng ating Panginoon. And another thing is, healing every disease and sickness. Para sa ganun ay ipanalangin at pagalingin ang sino mang may sakit. Kaya ang ministry po ni Jesus is tell and heal. He went to tell the good news and then heal the sick. And that is also the ministry that God wants us to have in these last days. Kaya talagang yun ang gusto din ng ating bishop na ibalik natin. Ibalik natin. That's why even sa prayer, yung prayer, pinapalakas niya, ano? That's why doon sa Irisan, kung mapapansin ninyo, may dalawang bagong kwarto doon sa loob ng Irisan Worship Hall. One is prayer room, one is his office. Yung prayer room na yon, everyday may nagpupunta doon na nananalangin. Hindi dapat mabakantihan, hindi dapat ma-skip ng isang araw na walang pumunta na outreach na mag-pray doon. Because we need prayer in order for our evangelism to be effective. Hindi tayo basta sabak ng sabak sa gyera na hindi tayo naghanda, hindi tayo nagpalakas. Amen? That's why evangelism and prayer go together. Prayer and fasting actually. Evangelism, prayer, and fasting go together para sa ganun maging effective po ang ating pagpunta. And this is the one thing that we need to bring back once again. Kaya kahit po kayo na taga-Friday group, hindi lang mga Sunday or mga Saturday group or mga bigger outreaches ang may trabaho nito. We need also to encourage ourselves. We need also to have a program. Mag-program tayo. Ano? Especially that you do not have activity in the morning. Ano? Maghapon lang ang activity ninyo, ang service ninyo. You have all the chance to use that morning. The whole morning, alam mo sa Sunday at saka sa Saturday, very limited kasi merong service ng 10 o'clock. They need to come back kasi magagamit sila dito sa loob. So, ano ang time nila na mag-evangelize? Yung 8 to 9:45 siguro or 8 to 9:30.
Meron at meron naman silang nakukuha. Why? Kasi merong desire. It all starts with desire. Kailangan meron kang desire na, Lord, hindi ako babalik sa church na wala akong maaakay. If that is our motivation, hindi ka pahihirapan ni Lord. Kasi plano niya yun. That is His will. Isong ano kasi di kararag mo nga, lumakipin na pati ka mo ng nga, apo ha, anak maagsubli ije church, nga awan itinaakay ko. God will grant it. Why? That is His will. Amen? Alaan naman po kung tinangalang ang mag-design na mag-evangelize, pari-parigagan pa lang ni Apo Diyos. Hindi Amen? If that will be all our desire, that normal tayo before we come to church, ay magkakaroon tayo ng mga bagong mga souls na ipapanalangin to lead them to Jesus. Amen? So, we need to have a program. Ang program tayo. What will we do? Ang meeting tayo. Ano, aramitan tayo. Bago tayo pupunta sa church. O sige, mag-meet muna tayo doon sa central. Meeting place, 10 o'clock. O sige, sabihin natin 10 o'clock. Kung masyadong maaga sa inyo ang 9 o'clock. 10 o'clock, kapan tayo i-check until 11:30. And then, we pray first. And then, of course, kung first time nyo ulit na pupunta doon, mag-prayer walk muna kayo. You prepare the land. I-claim nyo muna, apakan mo muna, and declare salvation, declare deliverance. And then the next time that you go, okay, you go with your crowds. You evangelize, you share. Meron at meron tayo madadala sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon mismo ang naging modelo. Ano ang motivation ng Panginoon? What drove Jesus to go to village, that is in verse 36. Nakita niya, when he saw the crowds, he had compassion on them. It was compassion, J-A-C, yung awa ang nagtulak sa kanya para ibahagi niya ang kanyang salita, para ibahagi niya ang kagalingan, ibahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa mga tao na may sakit at nangangailangan. Amen? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Walang naggagay sa kanila, walang nag-aaruga sa kanila, nobody cares for them. That is what drove Jesus to go and preach proclaim the good news and heal the sick. And it's the same passion po ang hinihingi ng Panginoon na mapasa atin sa atin. Kasi kung wala tayong passion, wala tayong compassion, it's impossible that we go. Amen? Pero kung may awa tayo sa mga tao sa paligid natin, mga tao na nangangailangan ng pag-aaruga ng Panginoon, then hindi tayo kikilos. Pero kung may awa tayo, it will cause us to action. Amen? 1 Timothy 1:15. Ang sabi niya, 1 Timothy 1:15, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. This is Paul talking to Timothy. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Yes. Yan po ang purpose ng ating Panginoon, to come and save the sinners, kung saan kahit na yung pinakagrabe ang kasalanan, ay binago at iniligtas ng Panginoon. And Paul, Apostle Paul, is a living testament that hindi tinitignan ng Panginoon kung gaano ka kasama as long as you come and humble before Him. Kasi si Paul, he was the worst in his generation. So yan din ang titignan natin whenever we pray for people. Minsan kapag sinasabi natin na awiso, nilakay mo, ay grabe nilakay ko, makabalbalin kang patuwa na. Pero medyo lali na. Yeah? Minsan ganun yung impression natin sa ibang tao. Pero look at the life of Paul. He was the worst of his generation, and yet God saved him, God changed him, and God used him powerfully. Kung titignan ninyo kung ilang books in the New Testament ang sinulat ni Paul, siya ang may pinaka-marami. So even the worst, may pag-asa ang mga tao kahit sila yung pinaka-grabe ang kasalanan. Pero kung nakakilala sila sa Panginoon at binago ng Panginoon, they can be used by God effectively. Amen? Merong isang tatay tayo doon sa isang outreach sa Pilipinas, mga 75 na yata. And then nag-testify siya, umiiyak siya sa pulpito, sabi niya, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakilala ko siya. Pero sayang yung panahon, maraming panahon na
hindi ko nakilala siya. He regrets the time na bakit ngayong 75 lang siya nakakilala. Bakit nung hindi pa siya bata-bata para mas marami pa siyang nagawa. Kaya ang sabi niya, gagamitin ko ang natitirang buhay ko para hanapin yung mga dating mga kasama kong na matutulid digital sana, kung hindi Tagalog na, basta yung mga kapakalat-kalat sa kalsada dahil sa kanilang kalasingan. Dahil yun ang past niya. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, sabi niya, I will serve the Lord with the remaining days of my life. I will go and seek also yung mga kapareho ko na mga partikero, sugarol, mga lasinggero, at ibabahagi ko ang salita ng Diyos. Amen? So yun mga kapatid, when people come to know the Lord, it will be God's power that will transform them. Then, tayo ang gagawin lang natin. We just invite them, bring them to the Lord. It will be the truth that they will hear that will change their life. They will know the truth and the truth will set them free. Amen? Basta ang importante, madala natin sila at makapakinig sila sa salita ng ating Panginoon. Okay, so if Jesus is the soul winner, is a soul winner, tayo na mga followers niya, we should also be, dapat we copy Him. Dapat tularan natin kung ano ang ibinigay niya na example sa ating lahat. That's why we are also called to be fishers of people. Amen? We become fishers of men. Yan ang pagkakatawag ng mga unang mga disciples na tinawag ng Panginoon. Come, follow me, sabi ng Panginoon in Matthew 4:19. Come, follow me, and I will make you out to fish people. In other version, sabi niya, I will make you fishers of men. Amen. Kaya, God is asking the servants in Luke 14:23. Ito yung wedding banquet na kung saan maraming in-invite ang master, pero dinicline ng mga tao because of material things. But then, kaya nagalit ang master at sabi niya, pumunta ka sa mga kalsada, sa mga market, sa mga probinsya, sa mga kalye, sa mga eskinita, at tawagin mo ang lahat ng nandun. Because my house ay hindi pa puno. In order to fill my house. Amen? So yan po ang purpose ng ating Panginoon. Inuutusan niya ang bawat isa sa atin to go to the streets, to the corners, sa mga outskirts. Yan po ang ministry ng free believers. While other ministries or other churches wants to stay in the city. Alam mo kasi in the city, there is the provision, comfort, comfort zone. When you are in the city, nasa comfort zone ka. Nobody wants to go to the outskirts. Yun kasi sa outskirts, lalo na kung pioneering, walang provision, hindi pa marunong magbigay ang mga tao, hindi pa, wala kang, lahat ay, So, ayaw nila sa outskirts. But we praise the Lord, one of our calling as free believers is to go to the outskirts. That's why even to the farthest sides of the Philippines, meron po tayong trabaho ng Panginoon doon. Amen? Hallelujah. So, it's the same with us until today. Pati dito sa Hong Kong. Amen? Puntahan natin ang lahat ng mga kalsada, lahat ng mga pwede natin puntahan, even market. Marami pong nanampalataya dahil sa market evangelism. I think Pastor Masonia is one. Bigyan lang siya ng trucks doon sa market nung mamamalingki siya. At from that time on, yan na yung turning point ng kanyang buhay na nakilala niya ang Panginoon. So, we do not underestimate. Kaya kailangan palagi kayong magdala ng inyong mga trucks. Kasi kahit mamamalingki kayo, may mga Pilipina doon, may mga tao doon na nangangailangan na pag-a-approach lang natin. Baka naghahanap sila ng church, pero walang nag-a-approach sa kanila. And then pumunta ka, you approach them, you introduce Jesus to them. Yun ang naging dahilan para makilala nila ang Panginoon. Amen? Ang gagawin lang natin, magpagamit po sa ating Panginoon. Amen? Okay? So, ano pa? Second reason kung bakit kailangan natin mag-evangelize. Because the harvest is great. Yes. The harvest is great. Actually, naluuman din ang tao. Naluuman din ang tao, pero walang
walang pumupunta para mag-harvest sa kanila. In Matthew 9:37, what does it say? Sabi niya, then he said to his disciples, this is Jesus speaking, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest is marami na. Naka-ready na yung mga tao na ma-harvest. Amen? Hinog na yung mga tao. Pero bakit? Kukunti lang ang workers. Kaya yan, mga kapatid. That's why, kinakailangan na i-preach po natin ang tungkol po sa evangelism, ang tungkol po sa fruit bearing, ang tungkol po sa i-evangelize. It's because kailangan makipagparte tayo sa harvest. Dahil kung aasahan lang natin yung mga workers na kung saan iilan lang. Alam nyo, ang full-time workers sa Pilipinas na Baguio, parang 10 lang yata kami. Tapos nung bumalik pa ako dito, 9 lang sila. All the rest are pastoring leaders. Pastoring leaders, they are not full-time workers. Okay? Kaya maraming mga kulang ang workers. Kaya kung hihintayin mo na, ay, di balik, WJ Pastor, kaya makarami. Free ka naman, pwede ka naman makipagparte, di ba? So yan, kailangan natin malaman na the harvest is great. Kaya kailangan natin makipag-participate. Okay? Kasi kailangan natin ng compassion. Maraming tao ang umiiyak sa kadiliman, naghihintay ng magsasabi sa kanila na may pag-asa pa ang kanilang buhay. Amen? That's why after Jesus went to different villages, in Matthew 10, chapter 10, verse 1. In Matthew 10, verse 1, anong sabi niya? Jesus called his 12 disciples because of the harvest being plenty. Yan, tinawag niya ang kanyang 12 disciples and he gave them the authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Yeah. Binigay niya yung kapangyarihan niya para kung ano yung ginawa niya, ganun din ang gagawin nila. Amen? To tell the goodness of the Lord, to tell the word of God, and to heal every disease and sickness by the power and authority of the name of Jesus. Amen? So yan, after him, tinawag niya yung 12 disciples niya. And then after the 12 disciples, he called the 12 out, the 72 others. That is in Luke chapter 10 verse 1 and 2. Nasabi niya, after this, the Lord appointed 72 others. Okay? After the 12 disciples, tumawag ulit ang Panginoon na 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. So you see, ang program ng Panginoon, from 12 disciples to 72 others. At ano ang sinabi niya sa kanila in verse 2? He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. You see? Maraming i-harvest, pero kukunti lang. Kaya hindi kasya yung 12 disciples. Kaya tumawag siya ng 72 others. And if you are going to see what's next to 72 are the 120 disciples na during the time of Pentecost. Okay? And after the 122 disciples, tayo na po ang sumunod. Everyone that is in Mark chapter 16 verse 15. Amen? After the 72 and the 120 disciples, ayan, binigay na ng Panginoon ang Great Commission sa atin in Mark 16:15, na sabi niya, He said to them, go into all the world and preach the gospel. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Yan, tayo na po mga kaibigan ang sumunod sa mga disciples na nauna na tinawag ng ating Panginoon. Tayo na po yung pupunta sa lahat ng dako ng mundo para ipalaganan po ang salita ng Panginoon. And we do not need to, yung employers natin, yung employment natin, these are souls also. Amen? Na kailangan natin pagministruhan. How do we minister to our employers? Through our actions and characters. Amen? Hindi natin masabi sa kanila na, ay ma'am, Jesus loves you, okay na we show them by action. That's why it's very important na tayo po ang representative ng Panginoon sa mga amo natin. Amen? Sa mga amo po ninyo,
Hindi nila makikilala ang Panginoon, pero sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng trabaho mo, sa pamamagitan ng compassion mo sa kanila, makikilala nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya, hindi ka nandito sa Hong Kong for just $4. Amen? Missionary ka. Missionary tayo. Hindi man yung term talaga na pero God is using you as a missionary to your employments, to your employers' houses. Amen? So, kailangan po natin kaniman, yung mga alaga ninyo, turuan ninyo ng verses. Habang fresh pa, habang sharp ang kanilang mga isip, hindi nila makakalimutan yan. Why? Because it says in the Word of God that train up a child in the way he should go and he will never turn away from you. Alam niyo, merong nag-testify yun sa Pilipinas, nagkaroon siya ng maraming problema, nagkaroon siya ng maraming mga bisyo, yan, naging pariwara ang kanyang buhay. But then, there was a turning point in his life na nagkaroon siya ng problema and then he went back to the Lord. Nagmakaawa siya, nalumbalik siya sa ating Panginoon. And then, God reminded him that a part of his life, a period of his life was nung nag-a-attend siya ng DVBS. Kasi nung masyado nang mahirap yung pinagdadaanan niya, he remembered the Lord because he remembered the time while he was a child attending DVBS. Alam niyo yung DVBS, yung Daily Vacation Bible School in the Philippines na tinuturuan ang lahat ng bata. Every vacation, tinuturuan for 1 week, tinuturuan ang mga bata. So akala natin walang impact yun sa mga bata. But you know, there will come a time that God will remind them of the things that have been planted in their hearts while they were young. And it's the same sa inyong mga alaga. Habang pwede ninyo silang turuan ng salita ng Panginoon, let us teach them. Because we do not know how the Lord will use them in the future. Baka akala mo, yay-yay data, Naughty, di ba? Yay-yay yung bata. Hindi mo alam, habang tinuturuan mo ng kanta o ng salita ng Panginoon, God will deal with him in the future using all the things that you have taught him. Amen? Hindi natin alam kung paano kikilos ang Panginoon. Look at this man na sinasabi ko na when he was young, nag-a-attend ng DVBS. And nung he was about to, I think, magkukumit na ng suicide dahil nahihirapan na siya, God reminded him of all the verses that had been taught to him while he was a child. Amen? Kaya yan, may gamit ang mga salita ng Panginoon na ituturo natin. Even your families, even your children. When you call them, do not talk about all the things that you can promise. Talk about them in verses. Talk about them about God. Teach your children, sabi ng salita ng Panginoon. Suruan nyo ti anak nyo, kayo nga, dati anak na. Kayo nga nag-anak for no reason at all. Tapno lang agpaado o tapno ada tagapagmana ti atilya dulo. God gave you a gift of life because God wants you to teach them about God. Responsibility you data spiritually. Amen? As a mother, as a Christian mother, it is your responsibility to bring your children to Christ. Amen? So nga, ano nga kaya't nga adati responsibility nga kasi kaya kakaroon mag-anak ka. Kung inado-adong ti anak mo, ay responsibilidad mo suda na ipangkin ni Ate Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. So yan po, God has given us this calling for us to go and preach the good news to all creations. It is very important. And ano ba kasi ang mangyayari? Ano ba kasi ang mangyayari? And you know, with this, kung i-continue natin sa verse 18, makikita natin it's the same authority has been given. When God had asked the 12 disciples to go and preach the good news, He authorized them. He gave them the authority and power. And it's the same until today. In the Great Commission, ano ang sabi ng Panginoon? This will be the evidences, the proof that I am with you. Yan, ipinangako ng Panginoon. They will pick up the snakes with their hands and they
And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people and they will get well. The same authority, the same power has been given to all believers who will go and preach the good news and heal the sick. Amen? So ngayon po ang nire-restore natin na ministry natin ngayon. Kasi yan po ang hinihiling ng Panginoon. Yan po ang calling natin in these last days to bring the good news. Okay? So another reason why we need to evangelize or why we need to win souls is because of the Great Commission. Yes. Because of the Great Commission. Ibinigay ng Panginoon ang Great Commission for us to obey. Kasi in 2 Timothy 1:9, tignan nga natin ang 2 Timothy 1:9, sabi niya, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose. So the purpose of God in calling us, in saving us, is for us to be part of the Great Commission in these last days. Magiging kaparte tayo, we become co-workers of the Lord, bringing the good news to everyone who do not know God. Amen? Kaya yan po ang purpose ng ating Panginoon. We do not need to be a pastor or a leader in order na mag-evangelize. Meron yung isang tao noon, may isang kapatid tayo noon na, hindi naman ako coordinator, bakit ako mag-evangelize? You do not need to be a coordinator to evangelize. You do not need to be a pastor to evangelize. You do not need to have a position to evangelize. Because this calling is for everyone, regardless kung ano ang position mo. Mapapastor ka man, mapabishop ka man, mapa-ordinary member ka man, this is our calling to evangelize, to share the gospel of Christ. Amen? So, hindi kailangan na mayroon tayong position in order to function in the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, He saved us and called us for a purpose. Pero plano ang Panginoon at ang plano po ng Panginoon na isa sa atin is to go and share Jesus to others. Amen? But when God sends, He guides. Do not worry. Ang kumot nga ang mo, nakikibaga. Nanganganak alalaing na agsao. Kaya tignan ninyo si Moses, when God is asking Moses to go back to Egypt to bring out the Israelites, ang daming ng rason. At ang isang rason niya, Lord, hindi ako matatas magsalita, hindi kaya ako marunong mag-English, hindi ako marunong mag-Tagalog. Yan, dahil lang sa pananagalog, ayaw magpagamit ng iba eh. Kaya nahihirapan kami sa J Ministry kasi ang daming tao, yes, ang dami, pero when you ask them to do something, ay, ako, Tagalog ko na nakadami. Ay, awan Tagalog ko. Pero kapag naman casual lang na nagtatagalog sila, kaya naman nila. Pero bakit kapag preaching, ay, ako ang Tagalog? Kasi inuunahan, nagiging ano tuloy, nagiging weapon tuloy ng enemy towards us sometimes. Because hindi mo pa nasusubukan, sinasabi mo nang hindi mo kaya. Diba? Minsan kailangan natin subukan in order to really know if hindi natin kaya. Kasi kung at least nasubukan mo at you tried your best at talagang hindi talaga, may solusyon tayo dyan. Amen? Pero kung hindi mo pa nasusubukan at sinasabi mo na hindi ko kaya, ay wala. Amen? Kagaya ng isang tao na sabi na buhatin mo yan. Nakikita niya 50 kilograms. Buhatin mo yan. Ay hindi ko kaya. Hindi ko kaya kasi nakita ko na 50 kilograms. Hindi ko kaya. Hindi, you try. Hindi ko kaya na 50 kilograms. Hanggang 20 kilograms lang ako. Hindi ko talaga kaya yan. Eh nung biglang pinilit siya na buhatin, styrofoam lang pala ang sako na 50 kilograms. Yung binuhat niya, biglang bumaron ka kasi ang very, very light. You see, if we will not try, we will not know and we will not experience kung kaya ba talaga natin o hindi. Amen? It's the same in serving the Lord. Amen? We try. We just obey. Tayo lang ay instrumento ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, sino ba ang? Kasi sabi ni Moses, Lord, hindi ako magaling magsalita. Hindi ako matatas, hindi ako articulate, hindi ako magaling mag-preach. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sino gumawa ng bibig mo? Di ba ako? Sabi ng Panginoon.
So kung ako ang gumawa ng bibig mo, ako din ang gagawa ng sasabihin mo. Alangan naman na binigyan ka lang ng bibig, tapos hindi ko na ituturo kung ano ang sasabihin mo. So, kung sino ang gumawa ng bibig mo, siya din ang magbibigay na kung ano ang sasabihin mo. Because when God sends, or when God calls us to do something, He guides us. Amen? Pero, He guides only those who are moving. Hindi niya i-guide yung mga naka-stop, kagaya ng isang sasakyan. For example, di ba kung magpa-parking, di ba? May mga nakaparada on both sides. Tapos kung magpa-parking ka, kailangan mo ng tagapagpag doon sa likod, di ba? Pasipay. Para hindi mo mabangga yung nasa tabi mo. So, pa-left, stop. May nag-guide, may taga-tapik ng sasakyan. Bakit kung nakatigil ba yung sasakyan, sasabihin, right, left. Nakatigil nga eh. Hindi nga nag-move eh. Igagay mo ba ang naka-stop? Hindi naka-stop nga, hindi nga gumagalaw. Paano mo igagay? Ang igagay mo, yung gumagalaw. Diba? Kaya, yung mga tao na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, sila yung ginagay ni Lord. Pa-left ka. Ay, wala dyan, walang fish dyan. Doon ka sa kabila. Ay, dumaan kayo dito. Doon, kasi tayo yung nag-move, pero kung ikaw lang nakatuupo doon, alangan na, pa-left, nakaupo. Alangan na i-guide mo ang isang tao na hindi kumikilos, di ba? So, yung i-guide lang ni Lord, yung kumikilos. Kaya you see, look at Paul. Nung mag-i-evangelize sila ni Silas, pupunta na sila sa Galatia at saka sa Bithynia. Pero the Spirit of God forbid them. Yung pinaglan, pinparit ni Holy Spirit. Anong tawag nito? Hindi pinahintulutan ng Holy Spirit na pumunta sila doon sa lugar na binabalak nila. At nung nalagdanda, anong tawag nito nahinder sila na pumunta sa Galatia, they plan to go to Asia. Pero hininder ulit ng Holy Spirit. Hindi pa rin pinayagan ng Holy Spirit. Kasi sa Macedonia pala sila dapat pumunta. Yun ang mission field nila at that time. So you see, God will guide where the fish are. Kaya hindi masisiro ang mga anak ng Panginoon na talagang may gustong mag-akay. Amen? Kahit saan ka pumunta, God will guide you. Lord, guide me. Saan po ba ako sa exit? Ano bang exit ng Central ako dadaan? Exit A, B, C, K, ano ba? Lord, use me. Amen? Kung yun ang magiging panalangin natin, God will surely bless us with souls. Dahil yun yung plano niya. Amen? Another thing, bakit kailangan natin mag-win ng soul? Why do we need to win souls? Why? Because it is a shame not to be part of the harvest. Yes, kahiya-hiya na hindi kakaparte ng harvest. Amen? Ano ang sabi niya sa Proverbs 10:5? In Proverbs 10:5, ano ang sabi niya dyan? He who gathers crops in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Habang nag-aani yung iba, nakatulog ka? Okay, gawin natin sa church setting natin. Kunwari anniversary. Tapos, busy ang lahat na nagpapak ng mga chairs, nagpapak ng mga nagamit, tapos nandun pa, naghihiling. How do you feel? Diba? Very odd, parang very abnormal. Lahat busy, tapos ikaw nandun nakahiga, naghihiling. Nakakahiya. And it is what the Bible says also. Kung, alam niyo kung babasahin natin sa Tagalog yan, ay kahiya-hiya. Sabi na doon. Kahiya-hiya na lahat ay nagha-harvest. Kahiya-hiya na lahat ay nag-i-evangelize. Tapos heto tayo, hindi tayo nag-i-evangelize. Amen? So it is God's word, it is God's term. Hindi ko natin term ito mga kapatid. Pero kung itatagalog po natin ang versikulo dito, sabi niya, kahiya-hiya ang isang tao na habang ang iba ay nagkumikilos, siya ay natutulog. So, we should be awakened. Amen? Na makipag-participate tayo, kahit weekdays tayo, kahit na aman ganun kirong mo, subukan pa rin natin, meron at meron. Amen? Kuwain ngayon,
you know what we do, I think also Sunday, ang ginagawa is, noong una, na bago natin matansya kung anong oras lalabas ang mga tao, pumupunta ko na ng maaga ang mga ano, tapos babalik, awante, ang sapay, pastora. Data 8 to 9, wala pa, pastora. 9 to 10, may magsasabi na medyo dadami na. Ano ang marami? Para bang itry natin yung lahat ng oras. Kung yung hapon ay mas madami ang tao doon, then that's the time that we go. It's not necessarily na umaga o ano. Kung anong oras lumalabas ang tao, i-survey natin. Ano bang oras may tao doon sa Central? Baka naman kasi nag-evangelize pa 6 o'clock. Of course, awan pa ang din morning drive. Diba? Tapos ko lang awan to souls din yung weekdays, pastor, awan to souls. Masyadong maaga yun. Tignan natin, i-survey natin. Anong oras lumalabas ang mga ano? Yung mga 10 siguro, subukan nyo magpunta ng 10 o'clock. Makikita ninyo, pag tignan nyo sa Jollibee, marami ng tao doon. Amen? Kaya tansyahin ninyo kung anong oras kayo mag-evangelize. Because we need to, whether we like it or not, we need to participate in the harvest. Sabi ni Bishop, alam mo, napagalitan kami ng time sa Pilipinas. Sabi niya sa aming lahat ng pastors doon, sabi niya, bakit hindi ba kayo concerned sa inyong mga kongregasyon na hindi ninyo sila i-push na mag-evangelize? You know that people who do not bear fruit will be cut off. Kung hindi ninyo ituturo at hindi ninyo ipupush ang mga tao ninyo na mag-evangelize, will it make you happy when they go to hell? Kasi hindi po trabaho ng pastor lang ang mag-evangelize. Trabaho po natin lahat ito. And we need to participate. Whether we like it or not, we need to participate. Why? Mapuputol po tayo. Amen? Mapuputol po tayo kung hindi tayo magbubunga. Kaya let's plan. Let's plan our evangelism activity. Or minsan ang ginagawa ng ibang grupo is, kayo ang mag-evangelize ngayong umaga. Kami dito kasi di ba, sa DTC there are 2 kinds of service. Service in the vineyard and service in the household. Hindi naman pwedeng pabayaan ang household, lalo na at may life tayo. So, nasa pag-uusap lang yan. O kayong dalawa sa vineyard kayo ngayon. Tapos kami sa household. Pagkatapos dito sa household, kami naman ang mag-vineyard, kayo ang mag-household. Kalitan lang para naman walang lugi, ano? Para naman lahat tayo ay maka-experience ng lahat ng effort o pagsasakripisyo. Amen? So yan, because it is a shame not to be part of the harvest. Nakahiya-hiya na hindi po tayo makaparte sa pag-aani ng mga hinog ng mga kaluluwa. They are already ready. Why is it so urgent na kailangan mag-evangelize tayo? Kasi kung hindi tayo mag-evangelize, di ba, the harvest is already great. Hinog na ang mga tanim. Kung kunwari sa field, hinog na yung palay. Pero wala. Tamad yung may-ari. Ayan, hindi niya hinarvest. Ano ang nangyari? Ayan, mawawala. Kakainin ng mga ibon, daga, at kung ano-ano pang mga peste. Hanggang wala na. O kaya ano ang mangyayari? O magkakaroon ng bagyo. Kaya tignan niyo, kapag sa bagyo sa Pilipinas, kahit na hindi pa harvest time, iha-harvest na nila kesa naman masira. Kesa naman talagang zero, nothing, wala silang makukuha. After ng bagyo kasi masisira lahat ng mga pananim. Kaya ang ginagawa nila, parang early harvest ang ginagawa. Mas maganda na yung maliit kaysa yung sirang-sira or nabuntot na spoil na mga products, hindi na maibebenta. Amen? So ganyan po mga kapatid, they will perish in the field, they will perish in their sins kung hindi natin sila aakayin sa ating Panginoon. Amen? Another reason kung bakit kailangan natin mag-win souls is because of the unfulfilled prophecies concerning Jesus' return. Yes. Because of the prophecy regarding Jesus' return. In Matthew chapter 24 verse 14, sabi niya, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So magiging kaparte din tayo sa fulfillment ng prophecy na ito, that we proclaim all
all nations, lahat ng bahagi ng mundo ay mabahagian ng salita ng Panginoon before the end will come. Amen? Kaya yan, meron tayong, kaya ngayon, it's very impossible siguro sa pinakaliblib-liblib na walang kuryente, walang signal, walang ano siguro. Pwede pa sabihin nila, ay wala kaming napakinggan kasi ano. Pero ngayon, lalo na sa technology natin na ngayon, available lahat po ang salita ng Panginoon sa isang pindot lamang. Amen? Kaya ang isang sign of the coming of the Lord is the preaching to the whole corners of the world, and then the end will come. At malapit na po, malapit na mga kaibigan. With the technology today, it weakens the propagation of the gospel of Jesus Christ. Amen? So makipag-participate po tayo sa end time call na ito. Makipag-participate tayo as harvesters because the harvest is great. And the last, kaya yan, ina-exhort ni Bishop from Monday hanggang ina-exhort natin as part of the harvest. Oh, we praise the Lord. You pray with us as we go to Laos, no? We go to Laos na apakan ang lugar na yun. We have a contact person, pero let's see kung makikipag-meet up sa atin, ano? But then, even if so, hindi siya makipag-meet up, we will go there to step on the land for the work of the Lord there. Kasi may mga Pilipino doon, may mga kapatiran tayo doon that we still need to hunt them. Okay? So, we have a mission to go to Laos as we, this coming end of the month. I think we will be flying June 24, and then pupunta kami ng Thailand muna for their anniversary, and then pupunta kami ng Laos. So, it will be a sleeper train for I think 10 to 12 hours or 12 to 15 hours, I'm not sure, na travel time by train. So, we will go to Laos, and kokonti lang po ang mga kapatid natin sa Thailand and sa Cambodia, especially sa Cambodia, na pioneering pa rin po ang trabaho natin doon. So they are asking for our help. So as part of the propagation of the word of the Lord to all corners of the world, we are asking you, our brethren here in Hong Kong, to support this mission in Laos. Amen? Makipag-mission tayo, hindi po tayo makakapuntang lahat kasi nga, you are bound to your contracts. Ano? But then, through your support financially, pwede tayong makasama sa mission na ito. Amen? So mamaya, when we will exhort the special offerings, please remember our mission to now. Put any amount that yung maluwag sa puso mo na gusto mong gamitin ng paglilingkod sa ating Panginoon. Now is the time for us to use our money to work. Amen? We cannot bring our money in heaven. But we can use, kung meron tayong pinagpalo tayo ng Panginoon, we can use our money to build the kingdom of God. And one of which na pwede natin gawin is supportahan po ang trabaho ng Panginoon sa mga sulok ng mundo. These countries are communist countries. Okay? Sa Thailand, 98% Buddhist. And then yung 2% na natitira, naghahati na doon ang Muslim, Katoliko, Christians, lahat na. Ang bibigay na 2%, but it is 98% Buddhist. Amen? And the same with Cambodia. We just praise God na inaalaw nila na magsamba pa rin tayo. But we can shine. God will use these small churches of ours to bring light to these nations who are being covered or being contaminated with unbelief. Amen? So, pupunta tayo sa Laos, another communist nation. But we know that God will fulfill His words kung saan maipapalaganap po ang salita ng Panginoon. And we are eyeing to Mongolia. Meron din tayong isang contact person sa Mongolia. So, we pray for that. We also have someone in Kazakhstan. Kazakhstan is parang Euro-Asia. Ang continent niya is pwedeng Asia, pwedeng Europe, parang gano'n. Nasa gitna ba sila? So, it's a Euro-Asia pero parang more on, it will lean more on Asia. So, depende na lang siguro. But then we pray because meron tayo isang contact person doon na nakipag
makapag-connect sa atin through our online service. Kaya yan, huwag kayong magsawa na mag-share, like, or subscribe sa ating mga, i-share ninyo, not for the sake of, ay, maglalong ilay ni Pastor, mga Pastor, maglalong views ni Pastor. Hindi yung ganun. Amen? We share and like because many people, para dumaan sa wall ng maraming tao, para meron silang pagkakataon na magbasa at manood. Hindi natin alam na yung konting maibahagi lang natin na salita ng Panginoon, it will become a turning point of the spiritual life. Kaya yan, yung kapatid sa Kazakhstan, nanood lang ng live natin nung last anniversary. And then nakipag-connect sa atin. Yung isang regular viewer natin from Qatar, ayan, kapapakinig niya. Hanggang pati tithes ay napapakinggan din niya. Ayan, nagka-tithes din siya, nag-o-offering siya. Pinapadala niya dito. Kasi wala tayong church sa Qatar. So you see, pwede. Lahat ng bagay pasukin natin na pang-evangelize. Amen? So do not hesitate to share the links to your families. Nga mo nga kaya sa kati ay kasama, i-share mo kasama kayo ngayon. Lagi po pastor tayo, lagi bishop tayo. Para makinig sila. Hindi mo alam kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? Okay. So, we take part in the fulfillment of this prophecy in this end time. Last but not the least, why do we need to win souls? Because God will hold us accountable. God will hold us accountable. Why? In Ezekiel chapter 3 verse 17, ano ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, kay Prophet Ezekiel? Sabi niya, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. Son of man, tayo po ang son of man ngayon. Tayo po ang kinakausap ng Panginoon ngayon. Sina Ezekiel at lahat ng mga naunang mga disciples, patay na sila. We only have the Bible as a proof of what the works that they have done. Nowadays, we are the watchman na tayo na tagasunod ni Kristo ngayon ang inuutusan ng Panginoon. So sabi niya, hear the word I speak and give them warning from me. Ano ang gagawin natin in verse 18? In the next verse, when I say to the wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for your blood. Oh, tanyo? Kaya importante, kapsa, that when you see people, you pray for them. Amen? You invite them. You share Jesus to them. Especially to your families. Kakaroon mo lalakay o babakutdan. Amuyon nga apandan. Sambutan tayo dati, at pamati ka, dati kasuti aramin ni Apo Diyos. Mama, okay? Manong manang ading. We need to take all the opportunity to bring them to Jesus. Why? It's because God will hold us accountable for their blood. Kung hindi natin sila wawarningan, kung hindi natin ibabahagi ang kaligtasan na tinanggap natin mula kay Kristo. Amen? Yan. In verse 19, sabi niya, but if you do, pero kung winarningan mo ang isang tao at hindi nakinig sa'yo, ano ang sabi ng Panginoon? They will die for their sin, but you will have saved yourself. Hindi kasi sinilin ng Panginoon. Kung after na in-evangelize mo, i-share mo si Lord sa kanila, at ayaw nilang makinig, gusto pa rin nila ang ginagawa nila, kahit baluktot at mali, you are saving yourself from that accountability. Amen? Pero kung wala tayong ginawa, alam na nga natin na nagkakasala sila, alam na nga natin na mali yung kanilang ginagawa, alam na nga natin na patungo sila sa impyerno, pero hindi man lang tayo mag-extend ng ating mga kamay para hilain sila out of the mouth of hell. God will hold us accountable when they perish in their sins. Amen? So, ganyan po mga kapatid, that ito po ang mga reason that kung bakit kailangan po natin mag-win souls. We just need to recognize the obligation. Obligado po tayo mga kapatid. We are responsible. It is our responsibility to share Jesus to others. It is a calling that we need to take part. Na magbahagi tayo sa calling na ito, sa trabaho na ito, ngayong end times. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, it is He who does the will of my Father.
sila lang ang papasok sa kaharian ng Panginoon. At ang isang will ng ating Panginoon is to share Jesus, to evangelize the lost, to become an instrument of God to bring souls in the presence of the Lord. Amen? Magpaharamat tayo laon. Magpagamit lang tayo. Pumunta lang tayo. And let God be God. When you go in prayer. Lord, I will go. I acknowledge and I accept the responsibility and the obligation to share you to people. So I will go now, Lord. Go with me. And when you go, you be prayerful. Nga, ang gabi nga nag-gym, ay, sakma na, apa nakag-evangelize. Pastor, apa nakag-evangelize. Tapos nung nakadaan kami, sakma, nakatag-jacket, ang nakatag. Diba? Kung nakasakay ka sa pram, diba? Tapos papunta ka na nga lang sa church, naka-program sa isip mo na sa church ka pupunta. Alam niyo naman ang demonyo pang gulo sa buhay. Diba? Minsan ipapakita niya mga ang lalaking $10. Nandun ka na pag ano na wait, ano kaya dito? May nahanap mo na damit o kaya kung ano-ano. Who have experienced that? I am guilty. Diba? Habang ang papa natin, baka bababa, kayo naman minsan. Diba? It's a distractions. So nga, when you go and evangelize, go and evangelize. Do not look at anything that will distract you. Amen? Kasi the more that you are eager to serve the Lord, the more that the devil will come to distract your commitment and dedication. Amen? So, we go in the power of the Lord. We go to commit, to evangelize, and to share Jesus to others. And when we go, the Lord is with us. I will be with you to the very end of the age. Yun po ang pangako ng Panginoon. Amen? So, maluhan nyo ng time. Ano di pa nag-evangelize yun? At what time are you going? You go as a group. Amen? The more, the better. Everybody, para merong habang ikaw ay nag-i-evangelize ka, nakikipagkilala ka, may nag-i-intercede sa kami ng Lord, ipuin mo ang puso ng kinakausap ni Sister Flor, ada ti taga-kasjay. Amen? Tapos agama ti taga-sagana, ay, kami ito, bilbilangan mo muna ato ang ibanda dito. Oo. Alam niyo yung unang-unang pag-evangelize namin na siyempre, divided kami into groups. At hindi maiiwasan na minsan, yung isang grupo, walang nai-evangelize, yung isa ang marami. Kaya, siyempre, kapag marami kang makakainin Kaya, ang gagawin naman namin is, kapag meron kaming code na ginawa, o kapag meron kayong text na na-receive na rescue, ibig sabihin, kulang ang fan nila. Kaya kapag nag-text sila sa chat group, rescue, ayan, pupunta kami doon, kami ang fund. Sila ang taga-evangelize. Kami ang magpapakain. Kaya kapag yung mga kaluluwa na nadala dito, bunga namin lahat. Kasi lahat kami, group effort ba? Unity ba? Hindi yung, ako ang nag-akanyahan, ako. Wala. Kailangan magkaisa kayo para magbunga tayo lahat. Amen? Yan po. Buuin natin ang evangelism natin. And we go as a group. We go as a team. Amen? And of course, sacrifice. Kung late ka na nagigising 9 o'clock, gaagahan mo para mas marami ang time for evangelism. Let go of your sobrang sleep, sobrang tulog. Kailangan i-program talaga natin na tuparin natin ang bilin ng Panginoon na ito. Dahil whether we like it or not, ito po ay seryosong bilin ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya. Amen? Okay. So, hindi ko na papatagalin. This ends our topic this afternoon. And before na ibalik ko sa ating MC, manalangin tayo. Hallelujah. Yes, Lord, salamat po sa pagpapaalala muli sa bilin mo dito na pagpamumunga, Panginoon, at pag-evangelize of God. Give us the heart, Lord. Give us your heartbeat, Panginoon, para yun po ang tumibok sa puso ng bawat isa sa amin, para po sa ganun, maging seryoso po kami sa aming evangelism, Lord. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na maging complacent kami, na kami lamang, Panginoon, ang naligtas. Kami lang ang nagpupuri sa iyo. Kami lang ang nakakakilala sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na may awa at habag sa ibang tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon.
Lord, bless this Friday group, O God, as they continue to be used as your instrument to evangelize, O God, the people who are coming out on a Friday, O Lord God. Father, use them and anoint them, O God, and prosper them, O God, as you have said in your word, Lord. Father, we thank you so much. Thank you for your words, O God. In Jesus' name, amen and amen. Okay, God bless you all.